Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, October 1, 2025, araw ng Wednesday. Sa ngayon ay binabantayan ang isang low pressure area sa may silangan na anumang oras ay posibleng maging ganap na bagyo. Ang sistemang ito ay patuloy nakikilos pa hilagang kanluran, kaya't napakahalaga na alamin natin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng direksyon nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong umaga, ang nasabing low pressure area ay huling nakita sa layong 1,080 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Bukod dito, patuloy pa rin na nakakaapekto ang easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Ang easterlies ay mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na karaniwang nagdadala ng mga kaulapan thunderstorms at mga pag-ulan, lalo na sa mga silangang bahagi ng kapuluan. Para sa forecast weather condition ngayong araw, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Aurora at Quezon. Ang mga pag-ulang ito ay may banta ng flash floods at landslides lalo na kung magpapatuloy ang malakas na pagbuhos. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila, mararanasan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers at thunderstorms. Bagamat mas mahina kumpara sa silangang bahagi, maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung malakas ang thunderstorms. Sa kondisyon ng hangin at karagatan sa Luzon ay asahan ng light to moderate na hangin mula southeast hanggang east na may slight to moderate na taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Visayas at Mindanao ay mananatili ring light to moderate ang hangin mula southeast at katulad din slight to moderate na taas ng alon na nasa parehong sukat. Bagamat ligtas pa ang laot para sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat, dapat pa ring mag-ingat lalo na kung may kasabay na thunderstorms. Ayon sa pinakabagong datos mula sa mga international weather models, posibleng daanan ni Bagyong Paulo ang Northern Luzon, particular sa Isabela at Cagayan. Mayroon din namang senaryo na ito ay lilihis pahilaga at tatama lamang sa extreme Northern Luzon o kaya na may bababa ng ruta at tatama sa Central Luzon. Lahat ng posibilidad na ito ay dapat bantayan dahil nakasalalay sa magiging final track ng bagyo ang lawak ng epekto nito. Posibleng maglandfall si Paulo sa araw ng Biyernes kaya't napakahalaga na huwag maging kampante. Bagamat forecast pa lamang ito, kailangan ng maghanda, lalo na sa Northern at Central Luzon. Inaasahan na magdadala si Paulo ng malalakas na ulan at posibleng pagbaha at landslides. Ang mga nakatira sa flood-prone areas at bulubunduking lugar ay pinapayuhan na magsagawa ng mga hakbang pangkaligtasan at sundin ang mga anunsyo ng lokal na pamahalaan kung kinakailangang lumikas. Mga kababayan, manatiling nakaantabay sa mga susunod na ulat at huwag ipagwalang bahala ang mga paalala. Maraming salamat sa inyong pagtutok at patuloy na suporta.